Alam niyo ba ang nakakagulat na katotohanan na nagaganap ngayon sa Abu Dhabi? Ang dumaraming bilang ng kabataang babae mula sa mahalikang pamilya na nangarap na makahanap ng pag-ibig o kahit na inspirasyon sa isang Pilipino. Hindi ka panipaniwala. Ngunit ito ay isang totoong kwento na araw-araw na pinag-usapan sa mga online community ng mga alta sosyedad sa Abu Dhabi. Isang apo ng mahalikang pamilya mula sa Abu Dhabi ang nakaranas ng matinding pagsubok sa pagitan ng buhay at kamatayan sa Thailand, at ang kamanghamanghang kakayahan ng isang Pilipino na nagligtas sa kanya ang lubusang napabago sa kanyang buhay. Ano nga ba ang nangyari? At bakit kaya may ganitong espesyal na patingin ang mahalika na Abu Dhabi sa Pilipinas? Bago natin simulan ang kwento, pakipindot lang ang like at subscribe button sa loob ng isang segundo. Isang kwento na hindi mo man lang naisip na possible ay magsisimula na ngayon. Magandang araw, ako po si Amalia, 27 taong gulang. Apo ang isang maharlikang pamilya mula sa Abu Dhabi. Para tamasahin ang huling hiningangang kalayaan bago formal na simulan ang aking mahalikang tungkulin, napasya akong makbakasyon kasama ang aking mga kaibigan sa Phuket, Thailand. Mula sa sandaling dumating kami sa Phuket International Airport, naramdaman ko na agad ang saya. Ibang-iba ang likas na kagandahan nito kumpara sa Marangyang Dubai. Habang tinitingnan ko ang mga palm light na dalampasigan at ang mala esmeraldang tubig, naramdaman kong ito talaga ang perpektong bakasyon. Ngunit sa unang araw pa lang, may nangyari ng hindi inaasahan. Habang naglilibot kami ng iking mga kaibigan sa shopping area malapit sa Patong Beach, tinitingnan ang mga makukulay na Thai traditional handicrafts at nakukuha ng mga litrato, biglang 5 kalalakihan ang pumalibot sa amin. Sa simula, inakala namin na sila ay mga agresibong tindero lamang. Nabalitaan ko kasi na ang mga nanlalakal sa Thailand ay agresibo sa pagbebenta ng kanilang mga produkto sa mga turista. Ngunit iba ang nga ito, iba ang kanilang matingin, at kahit tanggihan namin, patuloy silang sumusunod sa amin, at kitang-kita sa kanilang mga mata ang pagnanais sa aming ngabak at pitaka. Naramdaman ko na lumalala ang sitwasyon, hindi sila simpleng tindero, kundi mukhang organisadong grupo nga mananakaw na target ang mga turista. Nasa loob ng iking bag ang iking pasaporte, credit card, at malaking halaga ng cash. Kung mawawala ang mga ito, magiging malaking problema. Mas malaki ang problema kung malalantad ang aking pagkakakilanlan, nakasaad sa aking pasaporte na ako ay mula sa mahalikang pamilya ng Abu Dhabi. Kung malaman nila ang aking pagkakakilanlan, maaring hindi lang ito simpleng pananakaw kundi humantong sa mas malaking krimen. Maraming tao sa paligid, ngunit walang sinumang nangahas na tumulong. Ayaw makialam ng mga lokal, at umiwas ang ibang turista upang hindi sila madamay. Tamang-tama nun. Isang malinaw na boses ang narinig ko. May isang lalaki na papalapit sa amin. May tangkad na mga 180 cm, malinis na itim na buhok, at higit sa lahat, may kumpiyansang lakat na kahanga-hanga. Nakasuot siyang kulay abong kamiseta at itim na pantalon, na nagbibigay sa kanyang ng isang mapagkakatiwalaang hitsura. May binulong ang nga mananakaw sa wikang Thai nang makita siya, ngunit hindi siya natinag. Sa halip, mas lumapit siya at nagsimulang makipausap sa kanila sa matatas na wikang Thai. Nagulat ako sa kanyang tamang pagbikas at natural na intonasyon. Pagkatapos ng ilang minutong pag-usap, isa-isa nang umalis ang mga magnanakaw. Parang kumbinsido sila sa kanyang sinabi. Gusto ko malaman kung ano ang sinabi niya. Ngunit mas naramdaman ko ang ginhawa na nakaligtas kami sa mapanganib na sitwasyon. Nilapitan niya kami at tinanong kung maayos lang kami. Dahil lumaki ako sa Abu Dhabi, natuto na ako ng iba't ibang bagay, kaya natural na nakakaintindi ako ng Ingles. Humanga ako sa kanyang perpektong Thai at natural na Ingles. Maraming salamat po. Paano ninyo nagawa ang lahat ng ito? Nang magpasalamat ako, ngumiti siya ng buong kababaang loop at nagpakilala. Sinabi niya na siya ay isang pulis mula sa Pilipinas, at narito siya para sa isang joint operation kasama ang Thai Marine Police. Ibinahagi rin niya na ang mataong iyon ay kilalang mga magnanakaw sa lugar. Ako po si Amalia. Marami na akong karanasan sa paglalakbay, ngunit salamat sa inyong tulong. Nang mapakilala ako, magalang din siyang bumati. Ako si Miguel Tan. Huwag kayong maalala, nangyayari ito kahit kanino. Ang mahalaga ay ligtas kayo ngayon. Nang una kong marinig ang pangalang Miguel Tan, inakala ko lang siya na isang mabait na Pilipinong pulis. Ngunit sa paggunita, iyon pala ang simula ng pagbabago sa aking buhay. Sinamahan kami ni Miguel hanggang sa ligtas na lugar. Ipinaliwanag din niya ng detalyado ang iba't ibang modus operandi ng panloloko sa Phuket. Talagang propesyonal ang kanyang mapayo.
Nagbigay din siya ng calling card, sinasabi na tawagan lang namin siya kung kailangan naming ng tulong. Nakasulat dun, Miguel Tan, International Investigations Division, Philippine Coast Guard. Napaisip ako na talagang nasa opisyal na misyon siya. Kinabukasan habang pabalik kami sa hotel, patuloy kong inisip ang nangyari, napaisip ako na talagang kakaiba ang mga Pilipino. Ang tapang na tumulong na walang paalinlangan sa mapanganib na sitwasyon, at ang pepektong kasanayan sa wikang banyaga, talagang naramdaman kong siya ay isang tao may pandaidigang paiisip. Patuloy din na pinag-usapan ng aking kaibigan ang Pilipinong pulis. Sabi nila, ang galing-galing daw niya. Mula nun, nagkaroon ako ng bagong interes sa Pilipinas at sa mga Pilipino. At ilang araw pagkatapos, isa pang mapangyarihang pangyayari ang naganap. Sa ikatlong araw namin sa Phuket, nagpasya kaming umarkilang yato para sa isang island tour. Balak naming libutin ang Phi Island at James Bond Island, at excited kami. Nagkaroon ng problema habang umaarkila ng yate sa Chalong Bay Marina. May isang yacht rental company na inirekomenda ang lokal na staff, at mayroon silang napakagandang yate. Ito ay isang medium-sized na yate na may habang 40 talampakan, at mabay din ang kapitan at kaya nitong makipausap sa pangunahing Ingles. Pagkatapos pirmahan ang kontrata at makumpleto ang paghahanda para sa paglalayak, umalis kami sa marina ng umaga. Sa unang oras talagang kahanga-hanga ang lahat. Napakaganda ng tanawin ng Mala Esmeraldang dagat ng Phuket at ang mga limestone cliffs. Nag-picture taking kami at nakinig sa musika kasama ang aking makaibigan at talagang nag-enjoy kami. Ngunit mga 5 kilometro mula sa Phi Island, biglang huminto ang makina. Nagulantang ang kapitan at nang suriin niya ang engine room, ipinahiwatig ng kanyang mukha na may malubhang problema. Mahirap malaman ang eksaktong sitwasyon mula sa hindi gaanong matatas na pakikipag-ugnayan ng kapitan. Ngunit isang bagay ang sigurado, palutang-lutang kami sa gitna ng karagatan. Ang mas malaking problema ay hindi rin gumagana ng mayos ang radyo. Paulit-ulit na sinubukan ng kapitan na gamitin ang radyo, ngunit ingay lang ang naririnig. Hindi rin makakuha ng signal ang aming mga cellphone sa gitna ng dagat. Habang lumilipas ang oras, lalong lumala ang sitwasyon. Hinihila kami ng agos patungo sa malalim na bahagi ng karagatan, at wala kaming makitang ibang mga bangka. Nang maghapon, nagsimula ring lumakas ang hangin. Kitang-kita ang pagkabahala sa mukha ng aking mga kaibigan. Lalo na kami na taga Abu Dhabi, wala kaming karanasan sa ganitong uri ng insidente sa dagat. Sa mga lumaki sa bansang disyerto, ang dagat ay nananatiling kakaibang kapaligiran. Amalia, anong gagawin natin? Paano tayo makakahingi ng tulong? Tanong ng isa sa aking mga kaibigan sa nag-aalalang boses. Wala rin akong masabing sagot. Sa ganitong sitwasyon, wala kaming magagawa kundi hintayin na may makahanap sa amin. Tamang-tama noon, isang maliit na tuldok ang nasimulang makita sa abot tanaw. Habang papalapit ito, nakita naming isa pala itong Thai Marine Police Patrol. Talagang isang himalang sandali, nang lumapit ang patrol sa aming yate, nakita namin ang nga taong nakatayo sa kubyerta, kasama ang nga nakasuot ng uniforme ng Thai Marine Police. At hindi ka panipaniwala, si Miguel ay nakatayo doon. Ginang Amalia, anong nangyari? Tanong ni Miguel na lumipat mula sa patrol boat patungo sa aming yate na may gulat na ekspresyon. Nagulat din ako kaya hindi ako makasagot ng mayos. Miguel, himala ito. Nasira ang makina at palutang-lutang kami. Agad na sinuri ni Miguel ang sitwasyon at kumilos. Kasama ang Thai Marine Police Officer, sinuri niya ang engine room at ang kondisyon ng radyo. Talagang proporsyonal ang kanyang hitsura. Ilang minuto pa katapos, lumabas si Miguel na may seryosong ekspresyon at ipinaliwanag. May malubhang mekanikal na depekto ang makina at ganap na sira ang sistema ng radyo. Hindi raw dapat pinaakila ang bangka sa ganitong kalagayan. Nang marinig ko iyon, halos himatayin ako sa takot. Kung hindi dumating si Miguel at ang Thai Marine Police, talagang mapanganib ang aming sitwasyon. Mabilis na bumo si Miguel ng plano sa paglilikta kasama ang mga Thai Marine Police Officer. Una, ililipat muna kami ng ligtas sa patrol boat at ang nazirang yate hilahin pabalik sa marina. Sa proseso ng paglilitas, maingat na sinuri ni Miguel ang kalitasan ng bawat isa sa amin. Dahan-dahan po. Huwag madali. Kalitasan muna, sabi niya habang tinutulungan kami na lumipat sa patrol boat. Kita sa kanya ang pagiging isang eksperto na lubos na nakakaalam na kahit maliit na pagkakamali sa dagat ay maaring maging malaking aksidente. Sa loob ng patrol boat, ipinaliwanag ni Miguel ang sitwasyon. Habang napapatrol sila, nakatanggap sila ng distress signal sa lugar na iyon. Hindi raw galing sa aming bangka ang signal,
Ngunit pumunta pa rin sila upang suriin. Talagang mapangyarihan ang pangyayari. Hindi kami makapagpadala ng distress call gamit ang radyo, ngunit may patrol na dumating dahil sa signal ng ibang bangka at aksidenteng nakita kami. Habang pabalik sa marina, mahusay na nakipaugnayan si Miguel sa mga Thai Marine Police Officer gamit ang wikang Thai. Talagang naramdaman kong siya ay isang eksperto na sanay sa pandaigdigang gawain. Dahil sa pagtateka, tinanong ko kung paano siya naging ganun kamatatas sa Thai. Ipinaliwanag ni Miguel na 3 taon na siyang nagtatrabaho sa International Maritime Crime Investigation at dahil ang Southeast Asia ang pangunahing lugar ng investigation, kailangan niyang matuto ng lokal na wika. Talagang kahanga-hanga. Nagreklamo rin siya sa Tourism Authority of Thailand at sa Marine Police upang hindi na madamay ang ibang turista. Lubos akong nantig sa pakalala ni Miguel. Hindi lang niya kami iniligtas, kundi sinisikap pa niyang pigilan ang posibleng pagkakaroon ng katulad na aksidente sa hinaharap. Nang gabing iyon, kinontak ko si Miguel upang formal na magpasalamat. Dahil sa dalawang makasunod na araw na tulong niya, gusto kong ipahayag ng mayos ang aking pasasalamat. Tinanong ko kung may oras siya upang makipag-dinner ako sa kanya. Buong kababaang loop na sumagot si Miguel na hindi na raw kailangan ng ganoong klaseng pasasalamat dahil ginawa lang niya ang kanyang tungkulin. Ngunit hindi ako sumuko. Sa tingin ko, natural lang na mapasalamat sa taong 2 beses nang nagligtas sa aking buhay. Kaya, nakasundo kaming makita kinabukasan. Akala ko nun, simpleng pasasalamat lang iyon ngunit hindi ko alam kung gaano kalaki ang magiging kahulugan ng pagkikita na iyon sa aking buhay. Sa huling araw namin sa Phuket na plano kami ng isang espesyal na yato patungo sa Malaysia. Sa pagkakataong ito, umakila kami ng yata mula sa isang litas na kumpanya at sinamahan kami ng isang bihasang kapitan. Ang aming destinasyon ay maliliit na isla malapit sa Malacca Strait. Ito ay isang tahimik na lugar na hindi gaanong dinadalaw ng mga turista, ngunit sinabi nila na makikita ron ang napakagandang likas na kagandahan. Mga isang gabing paglalaya mula sa Phuket at makakarating na kami. Sa simula, naging mayos ang lahat. Maganda ang panahon at kalmado ang dagat. Sinabi rin ng kapitan na siya ay isang veterano na nakapaglakbay na ng ruta na ito ng maraming beses at kumpleto ang aming safety equipment. Ngunit nang makapasok kami sa Malacca Strait, nasimulang maging kakaiba ang kapaligiran. Patuloy na nakikipausap ang kapitan sa kung sino sa radyo at unti-unting lumungkot ang kanyang muha. Nang gabing iyon, sinabi ng kapitan sa amin na may impormasyon daw silang lumitaw ang mga pirata sa lugar. Kailangan daw namin maging mas maingat. Nang marinig namin ang salitang pirata, kinabahan kaming lahat. Hindi kami makapaniwala na ang nangyayari sa pelikula ay maaring mangyari sa totoo. Ngunit nang makita ko ang seryosong ekspresyon ng kapitan, alam kong hindi siya nakbibiro. Nang sumapi ang gabi, lalong lumala ang sitwasyon. May nakita kaming 3 hindi kilalang high-speed boat sa radar na papalapit sa amin. Mabilis na pinaandang ang kapitan ang makina sa pinakamataas na bilis upang tumakas. Ngunit mas mabilis ang kanilang mabangka. Unti-unting lumiliit ang distansa at sa huli, napalibutan nila kami. Mukhang pangmilitar ang kanilang high-speed boat sa sobrang husay. Biglang may narinig kaming putok ng baril, ito ay warning shot sa ere. Agad na pinahintong ng kapitan ang makina at nabigay ng senyales ng pasuko. Sumampa sa aming yate ang nga armadong lalaki. Nakataki ang kanilang mga mukha at may hawak silang mga sandata. Talagang ang eksena sa pelikula ay nangyayari sa totoo. Kinailangan naming lahat na lumuhod sa kubierta. Sinimulan ng nga pirata na halungkat ang aming nga gamit at hanapin ang mamahalagang bagay. Sa simula, inakala ko na simpleng pagnanakaw lang ito, ngunit nang matuklasan nila ang aking pasaport, bago ang lahat, ang lalaking mukhang pinuno ay namangha nang makita ang aking pasaport, pagkatapos ay mabilis siyang nakipag-usap sa ibang mapirata. Maharlikang pamilya ng Abu Dhabi, talagang malaking jackpot ito, narinig kong bulong niya. Mapirata talagang hindi inaasahan. Mula sa sandaling iyon, pinaghiwalay ako sa aking mga kaibigan. Ang aking makaibigan at ang kapitan ay isinakay sa isang maliit na life raft at ipinadala sa kalapit na isla, at ako lang ang inilipat sa barko ng nga pirata. Ano ang mangyayari sa aking mga kaibigan? Tanong ko. Buong lamig na sumagot ang pinuno, huwag kang maalala, ligtas sila. Basta sundin mo lang ang sinasabi namin. Dinala ako sa isang walang taong isla kung saan matatakbuhan ang base ng mga pirata, mas organisado ito kaysa sa inaakala ko. Mayroon silang mga pansamantalang gusali, communication equipment, at ilang high-speed boats.
Ang lugar kung saan ako ikinulong ay isang maliit na gusali na parang container, walang bintana at hindi mayos ang ventilasyon. Walang sinumang bumibisita sa akin maliban sa isang beses sa isang araw na magbibigay sila ng pagkain at tubig. Ilang araw ang lumipas, at nagsimula kong matanto kung gaano kaluba ang aking sitwasyon. Hindi lang sila simpleng pirata, kundi isang organisadong grupo ang nga kriminal, at alam nila ng eksakto ang aking pagkakakilanlan. Isang linggo pagkatapos, lumapit sa akin ang pinuno at sinabi na kinontak na raw nila ang aking pamilya. Humihingi raw sila ang 10 milyon bilang ransom. 10 milyon. Isang halaga na hindi ko man lang maisip. Kahit mahalika ako, hindi ganon kadaling makapahandle ng ganon kalaking pera. Nang tanungin ko kung ano ang mangyayari kung hindi dumating ang pera sa loob ng isang linggo, ngumiti siya ng nakakatakot at sinabing hindi mangyayari iyon. Alam daw nila kung gaano kayaman ang aming pamilya. Ngunit habang lumilipas ang oras, nalaman kong hindi madali ang negosasyon. Narinig ko ang usapan ng nga pirata na sinabi raw gobyerno ng Abu Dhabi na hindi sila nakikipa-negosasyon sa mga terorista, dahil dito, lalong naging agresibo ang ipagitrato sa mga pirata. Sinimulan na nilang mabigay ng nga nakakatakot na banta. Nadasal ako na sana may dumating upang iligtas kami, ngunit imposible iyon sa sitwasyong ito na hindi namin alam kung nasaan kami at walang paraan upang makipaugnayan. Sa ika-10 araw, lalong lumala ang sitwasyon. Nagkaroon ng alitan sa pagitan ng nga pirata. Dahil hindi romayos ang negosasyon sa ransom, kailangan daw silang maghanap ng ibang paraan. Lumapit sa akin ang pinuno at sinabi na bago raw ang plano. Ililipat daw ako sa ibang lugar, sapat na ang takot ko ngayon, pupunta pa ba ako sa mas mapanganib na lugar? Talagang desperado na ako. Nang tanungin ko kung saan, sinabi niyang huwag na akong magtanong, dahil wala rin namang silbi kahit malaman ko. Nang gabing iyon, isinakay ulit ako sa bangka. Sa pagkakataong ito mas malaki ang bangka, at mas marami ang armadong pirata. Talagang naramdaman ko na sila ay isang organisadong grupo ng nga kriminal. Mula sa manaririnig kong usapan sa loob ng bangka, mukhang patungo kami sa Indonesia. Mayroon daw silang mas malaking base doon. At doon iba raw ang paraan ng pagtrato. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng ibang paraan. Ngunit malinaw na hindi ito maganda. Marahil ay trafficking sa tao o mas malala pang kapalaran. Nang madaling araw, biglang huminto ang bangka, nagbubulungan ang mga pirata at may pinag-usapan. Patuloy na naririnig sa radyo ang ingay at boses ng isang tao. Biglang narinig ang tunog ng helikopter. Unti-unting lumapit ito at umikot sa ibabaw ng aming bangka. Agad na lumabas sa kubyerta ang lahat ng pirata. Mula sa megaphone, narinig ang boses na nagsasabing sumuko agad at pakawalan ang bihag. Sinabi nilang napalibutan na raw sila ng International Joint Investigation Team. International Joint Investigation Team? Talaga bang ililigtas kami? Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Gulat na gulat ang nga pirata at nagsisigawan. Biglang narinig ang putok ng baril. Opisyal na nagsimula ang rescue operation. Nakakulong ako sa loob ng container kaya hindi ko alam ang eksaktong nangyayari sa labas. Ngunit alam kong unti-unting lumiliit ang tunog ng putok ng baril. Biglang bumukas ang pintong container. Dahil sa backlighting, hindi ko agad nakilala kung sino. Ngunit nang marinig ko ang boses na iyon, hindi ako makapaniwala kung panaginip ba o totoo. Amalia, ligtas ka ba? Ang boses na iyon ay walang duda. Boses ni Miguel. Talaga, ang lalaking ito ay dumating ulit upang iligtas ako. Nakasuot siya ng tactical gear, ngunit ang mainit niyang boses ay malinaw na boses ni Miguel. Miguel, ikaw ba talaga iyan? Nagpatianod ako sa emosyon at napaya, ang takot at desperasyon ng nakaraang 10 araw ay nawala sa isang iglap. O ako ito, ligtas ka na. Huwag kang mag-alala. Sinuri ni Miguel ang aking kalagayan at nagulat sa ibang team members gamit ang radyo. Sa pagkakataong ito, sa gitna ng desperasyon, siya ay muling lumitaw upang iligtas ako. Lubos akong napapasalamat at naramdaman ko ang kanyang pagiging mapagkatiwalaan. Nalaman ko kalaunan, nang matanggap ng aming pamilya ang balita ng aking pagdukot, agad silang kumontak sa isang world-renowned British private security firm. Ang kumpanyang ito ay kilala sa pagbibigay ng seguridad sa mga marlika at pinuno ng estado sa buong mundo. Ngunit hindi ito problema na maaring malutas lamang ng isang pribadong kumpanya. Ang mga pirata na napapatakbo sa Southeast Asian waters ay organisado sa iba't ibang bansa. Kaya, kailangan ang kooperasyon ng iba't ibang gobyerno.
Sa pagkakataong ito, ang private security firm Thai Marine Police at isang pangkat mula sa Philippine Coast Guard, PCG, ay bumuo ng Joint Operation Team. Ang Command Authority ay nasa Thai Marine Police ngunit ang aktwal na operasyon ay pinanggunahan ng PCG team at ng private security firm. Si Miguel ay napili bilang panggunahing miyembro ng Joint Operation Team na ito. Kinilala ang kanyang kakayahan sa pagkalap ng impormasyon tungkol sa mga organisasyon ng pirata, kasanayan sa lokal na wika, at karanasan sa investigasyon. Matapos mabuo ang Operation Team, ang unang mission ay hanapin ang base ng mga pirata. Sa Southeast Asia, may daan-daang walang taong isla at napakahirap hanapin ang ginagamit ng mga pirata. Ngunit ang information network ng grupo ni Miguel ay nagbakitan ng kapangyarihan. Sa pamamagitan ngang datos tungkol sa mga organisasyon ngang pirata na naipon sa loob ng ilang taon at mga lokal na impormante, naisalba nila ang posibleng lokasyon. Lalo na, ang isang advanced satellite monitoring system na ginamit ng pangkat mula sa Pilipinas ay malaking tulong. Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga galaw ng mga kahinahinalang sasayang pandagat, natukoy nila ang mapinagihinalaang base ng mga pirata. Ngunit kinakapos sila sa oras. May natanggap na impormasyon na dahil hindi maayos ang negosasyon ng ransom, napaplano na ang mga pirata na ibang aksyon. Ihahatid na raw ako sa mas malaking organisasyon sa Indonesia. Ang operation team ay patuloy na nahanap ng walang tigil sa loob ng 24 oras. Gumamit sila ng drones at helicopter upang haluhugin ang lahat ng posibleng lugar. Sa prosesong ito, si Miguel ang nangasiwa sa kooperasyon sa mga lokal na Marine Police. Dahil sa kanyang pambihirang kasanayan sa wika at pandaigdigang pag-isip, naging maayos ang kooperasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng bansa. Ang Marine Police ng Thailand, Malaysia, at Indonesia ay kinilala ang kanyang profesionalismo. Ang pinuno ng Thai Marine Police ay lubos na humanga sa mga pamamaraan ng investigasyon ng pangkat mula sa Pilipinas, lalo na sa digital forensics at satellite tracking. Marami kaming natutunan sa kanilang husay, aning ang pinuno. Matapos ang isang linggong matinding paghahanap, sa wakas ay natakbuhan ang bus ng mapirata. Ito ay isang maliit na walang taong isla malapit sa Indonesia, na mukhang ordinaryong isla sa labas, ngunit may malaking pasilidad na nakatago sa loob. Ngunit may mas malaking problema. Ayon sa impormasyon, umalis na raw ako sa base na iyon at inililipat na sa ibang lugar. Kung magtatagal pa, mas mahihirapan na akong hanapin. Agad na sinimulan ng operation team ang pursuit operation. Sinuri nila ang lahat ng posibleng ruta na maaring gamitin ng mga pirata at hinulaan ang kanilang ruta. Si Miguel mismo ang namuno sa pagtugis, nanining ang kanyang karanasan sa paaral ng mga operasyon ng mga pirata sa loob ng mahabang panahon. Eksakto niyang nahulaan ang mapeten ang kilos ng mga pirata at natukoy kung saan sila patungo. Karaniwan na lalakbay ang mga pirata sa gabi at iniwasan ang malalaking ruta. Malamang ay gagamitin nila ang maliliit na waterways sa baybayin ng Indonesia ani Miguel. Ayon sa kanyang pagsusuri, naglagay ang operation team ng mga ambush team sa iba't ibang punto. At patuloy silang nagbantay ng 24 oras. Pagkatapos ng 2 araw, sa wakas ay natakpuan ang barko ng mapirata. Naglalakbay ito sa inaasahang ruta. Eksaktong tukma ang hula ni Miguel, ngunit ang rescue operation ay kailangan gawin ng maingat. Dahil sa isang mali na pagkakamali, maaring malagay ako sa panganib bilang bihag. Lalo na armado ang nga pirata, mas naging maingat sila. Tinarget ng operation team ang madaling araw. Sa tingin nila, ito ang oras kung saan pinakahindi nag-iingat ang nga pirata. At sabay-sabay silang napakalat ng helicopter at high-speed boats upang bumuo ng encirclement. Si Miguel lang nangguna sa hostage rescue team at personal na pumasok sa barko mga nga pirata. Ito ang pinakamapangganib na misyon. Nagunit siya mismo ang nagboluntaryo. Inuna niya ang pagliligtas sa akin kaysa sa kanyang sariling kaligtasan. Alas, 4 na madaling araw opisyal na nasimula ang rescue operation. Tahimik na lumapit ang infiltration team na pinangunahan ni Miguel sa barko ng mga pirata. Isang operasyon na ganap na tahimik. Karamihan sa mga pirata ay natutulog at kaunti lang ang nababantay. Eksakto ang hula ng operation team, ang madaling araw ang oras kung saan pinakahindi na ingat. Tahimik silang nakapasok sa loob ng barko ng mga pirata. Ito ang sandali kung saan ganap na nagamit ang kanyang pagsasanay mula sa Philippine Coast Guard Special Operations Force, SOF. Hindi nagtagal upang mahanap ang container kung saan ako nakakulong. Tahimik na pinawalan nila ang mabantay na nakatalaga malapit doon upang bantayan ako, at pagkatapos ay lumapit sila sa container. Noon, biglang nagising ang isang pirata at nakita si Miguel. Naapura ang sitwasyon. Kung sumigaw ang pirata na iyon, maaring magulo ang lahat ng plano.
Ngunit bago pa man makasigaw ang pirata, mabilis niya itong napasuko. Nang buksan niya ang pinto ng container, ang sandaling iyon nang makatitigan kami ay hinding-hindi ko malilimutan habang buhay. Parang isang anghel ng kaligtasan na himalang dumating sa gitna ng desperasyon. Na makita ako ni Miguel, agad niyang sinuri ang aking kalagayan. Maingat niyang tiningnan kung may sugat ako, kung kaya kong lumakad, at kung ano ang aking mental na kalagayan. Ang kalmado niyang boses na nagsasabing tahimik akong sumunod at lilipat kami sa ligtas na lugar ay malaking ginhawa para sa akin. Ang takot at pagkabahala ng nakaraang panahon ay nawala sa isang iglap, ngunit hindi madali ang pagtakas. Nagsimula ng magising ang ibang mga pirata. Sa huli, kinailangan naming baguhin ang lihim na operasyon patungo sa isang pampublikong labanan. Noon ko nakita ang tunay na galing ni Miguel. Habang pinoprotektahan ako, kahanga-hanga ang kanyang paglaban sa mga pirata. Nalaman ko kung gaano kahipit ang pagsasanay ng Philippine Special Forces. Lalo na't, kahanga-hanga ang kanyang kakayahang kontrolin ang sitwasyon ng walang kinakailangang papatay. Isang kontroladong paggamit ng lakas upang pasukuyin ang nga pirata ngunit hindi sila bigyan ng matinding pinsala. Sa likod ko lang kayo. Malapit nang matapos sabi ni Miguel na talagang napalakas sa loob ko. Sa kanyang tabi, naramdaman kong ligtas ako sa anumang sitwasyon. Sa tulong ng helicopter at ibang team members, mabilis na naresolba ang sitwasyon. Mukhang napatanto na rin ng mapirata na wala ng saysay ang paglaban. Isa-isa silang nasimulang sumuko. Sa wakas, napasuko ang lahat ng pirata. At sa ilalim ng proteksyon ni Miguel, ligtas ako nakasakay sa rescue helicopter. Sa loob ng helicopter, sinabi ni Miguel na ligtas na raw talaga ako at hindi na raw mangyayari ang ganito. Nang marinig ko iyon, doon ko lang naramdaman na talagang naligtas ako. At kasabay nito lalo akong nagpasalamat at humanga kay Miguel. Paano ninyo ako nahanap? Tanong ko. Buong kababaang loob na sumagot si Miguel na nakasali lang siya bilang miyembro ng International Joint Investigation Team at hindi lang siya ang gumawa nito. Ngunit alam kong, sa lahat ng rescue operation na ito, napakalaking ang papel ni Miguel. Kung wala ang kanyang profesionalismo at dedikasyon, hindi ako naligtas. Nalaman ko rin kalaunan na halos hindi raw natulo si Miguel sa loob ng isang linggo para sa operasyong ito. Hindi siya sumuko habang nangangasiwa sa 24-hour search operation. Nang dumating kami sa ospital sa Phuket, sinuri ng medical staff ang aking kalagayan. Buti na lang, walang malaking problema sa katawan. Ngunit malaki ang epekto sa aking mental na kalagayan. Patuloy na nanatili sa aking tabi si Miguel habang ako ay ginagamot sa ospital. Sinabi niyang kailangan ito para sa kanyang trabaho, ngunit naramdaman kong hindi lang iyon para sa trabaho. Talagang espesyal si Senyor Miguel, sabi ng nurse na naalaga sa akin sa ospital. Maingat siyang naalaga sa pasyente, at kahanga-hanga dahil hindi siya miyembro ng pamilya. Nang marinig ko iyon, natanto ko rin na ang aking damdamin kay Miguel ay higit pa sa simpleng pasasalamat. May espesyal akong naramdaman para sa lalaking ito na 3 beses nang nagligtas sa akin. Matapos ang halos 1 linggong pagpapagamot sa ospital, nagpasya akong manatili pa sa Thailand para sa trauma recovery. Pinayuhan din nga doktor na mas maganda kung mapapahinga muna ako ng sapat kaysa sa agad na bumalik sa normal na buhay. Dumating ang aking pamilya mula sa Abu Dhabi upang alagaan ako, ngunit sinabi kong kailangan ko ng oras para sa sarili ko. Sa totoo lang, gusto ko ring makaroon ng mas maraming oras kasama si Miguel. Nanatili rin si Miguel sa Thailand dahil sa kanyang mga follow-up duties sa kaso. Mayroon pang mga investigasyon na kailangang tapusin tungkol sa organisasyon ng pirata at iba pang international cooperation-related tasks. Kaya natural na nakikita kami araw-araw. Sa simula, opisyal na pakikita lang ito upang suriin ang aking kalagayan, ngunit unti-unti itong naging personal na oras. Talagang maingat si Miguel. Alam niyang hindi pa ako ganap na nakakabawi mula sa trauma, kaya palagi siyang nagsisikap na lumihang komportableng kapaligiran. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Araw-araw niyang tinatanong kung ano ang aking pakiramdam. At kung mukha akong nahihirapan, tahimik lang siyang nananatili sa aking tabi. Naglakad kami sa tahimik na dalampasigan ng Phuket at marami kaming napausapan. Sa simula tungkol sa insidente ngunit unti-unti itong lumawa sa aming nga personal na kuwento. Ang nga kuwento ni Miguel tungkol sa kanyang pagkabata, ang kanyang desisyon na maging pulis, at ang iba't ibang karanasan niya bilang isang international investigator, lahat ng kuwento ay nakakaintriga at nakakaantig para sa akin. Lalo na't, kahanga-hanga ang kanyang mapinahahalagahan. Sinabi niyang ang pagtulong sa tao ang pinakamakabuluhan,
At lalo na kung makatulong ka sa sandali na talagang kailangan ng tulong, wala raw mas makahulugan pa doon. Ang kanyang sinseridad habang sinasabi ito ay talagang kahanga-hanga. Hindi lang ito profesional na pagmamalaki, kundi isang filosofiya na nagmumula sa tunay na pagmamahal sa kapwa. Ikinuwento ko rin ang aking kwento. Ang bigat na naramdaman ko bilang isang prinsesa, ang aking pagnanais na mamuhay ng malaya, at ang nga bagay na natanto ko sa pamamagitan ng insidenteng ito. Sinabi kong napatanto ko ang isang bagay na napakahalaga, na ang kalayaan ay mahalaga, ngunit kung gaano kalaki ang kaligayahan na mayroong taong tunay na nag-alala para sa akin sa aking tabi. Nang sabihin ko ito, tahimik na tumango si Miguel. Sinabi niyang buti na lang daw at ligtas ako. Noon, naramdaman ko ang isang espesyal na damdamin sa mga mata ni Miguel. Nalaman kong hindi lang ito profesional na interes, kundi personal na paalala at pagmamahal. Pagkatapos ng halos isang linggo, lalo kaming naging malapit. Nakikita kami araw-araw, kumakain ng magkasama, naglalakad sa dalampasigan at nag-usap, at minsan ay tahimik lang kaming magkasama. Kasama si Miguel, talagang komportable ako. Wala ang bigat ng pagiging isang prinsesa, at nakalimutan ko rin ang trauma ng pagdukot. Normal lang akong nagiging ako bilang isang ordinaryong tao. Lalo na't kahanga-hanga ang pagiging maalalahanin ni Miguel. Eksakto niyang natutukoy ang mga bagay na nagpapahirap sa akin o ang mga sitwasyon na hindi ko comfortable at tumutulong siya nang hindi ko pa nasasabi. Halimbawa, nang makita niyang nababalisa ako sa maraming tao, natural niyang iminungkahi na lumipat kami sa isang tahimik na lugar. At nang magulat ako sa biglang malakas na ingay, ipinaliwanag niya muna ang sitwasyon upang makapaganda ako. Ang ganitong maingat na pag-alala ay malaking tulong sa akin. Dahil dito, mabilis akong nakabangon mula sa trauma. Nang mapasalamat ako kay Miguel dahil sa kanya, mas bumuti ang pakiramdam ko. Sinabi niyang dahil lang daw sa malakas ako kaya mabilis akong nakabawi at wala raw siyang gaanong ginawa, palagi siyang ganun ka-humble. Ngunit alam ko na kung wala ang tulong ni Miguel, hindi ako makakabawi ng ganun kabilis. Sa ikalawang linggo, naging sigurado ako. Ang aking damdamin para kay Miguel ay higit pa sa simpleng pasasalamat. Naramdaman kong siya ay isang espesyal na tao. Ang kanyang profesionalismo, pagiging maalalahanin, sinseridad at higit sa lahat, ang kanyang tapang na protektahan ako sa mga mapanganib na sandali, sa lahat ng aspeto, siya ay perpekto para sa akin. Ngunit kasabay nito, nakaroon din ako ng praktikal na pag-alala. Ako ay isang prinsesa ng Abu Dhabi at si Miguel ay isang pulis mula sa Pilipinas. Iba ang aming katajuan, malayo ang aming tinitirhan, at magkaiba ang aming kultural na pinagmulan. Kaya ba naming lampasan ang mga pagkakaibang ito at bumuo ng isang tunay na relasyon? O ito ba ay isang pansamantalang damdamin lamang na nagmula sa isang espesyal na sitwasyon? Ang mga pag-aalalang ito ay nagpagulo sa aking isip. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang pinakamasaya at pinakatahimik ako ay kapag kasama ko si Miguel. Isang gabi, habang naglalakad kami sa dalampasigan at pinagmamasdan ang sunset ng Phuket, tahimik si Miguel kaysa sa dati, at bigla niyang sinabi na kailangan na raw niyang bumalik sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Nang marinig ko iyon, parang gumuho ang aking mundo. Alam kong darating ang araw ng pamamaalam, ngunit mahirap tanggapin nang dumating na ang sandali. Nang tanungin ko kung kailan, sinabi niyang kailangan daw siyang umalis sa simula ng susunod na linggo. Halos tapos na raw ang mga follow-up tasks niya. Alam ko rin na panahon na para bumalik ako sa Abu Dhabi. Patuloy na kumukontak ang aking pamilya at tinatanong kung kailan ako babalik at naghihintay na rin ang aking matungkulin bilang isang prinsesa. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang pag-isip na maghihiwalay kami ni Miguel ay talagang hindi ko matiis. Ayoko pang tapusin ang espesyal na damdaming ito na nagsisimula pa lang. Kinabukasan, lakas loob kong ipinahayag kay Miguel ang aking damdamin. Nakaupo kami sa isang tahimik na cafe. Mas kinakabahan ang kapaligiran kaysa sa dati. May gusto po akong sabihin sa inyo ng totoo, sabi ko. Sinabi kong sa tingin ko, si Miguel ay talagang isang espesyal na tao. Hindi lang dahil nagligtas siya sa aking buhay, kundi dahil isa siyang tunay na mabuting tao. Seryosong tiningnan ako ni Miguel at sinabing mayroon din siyang espesyal na damdamin para kay Amalia. Nang marinig ko ang pag-amin na iyon, talagang masaya ako. Hindi lang ako ang nakaramdam ng ganoong damdamin, ngunit kasabay nito, sumagi sa aking isip ang nga praktikal na problema. Nakatira kami sa iba't ibang bansa at may kani-kaniya kaming mga obligasyon at responsibilidad.
Ngunit nang ibinahagi ko ang aking pag-alala na hindi magiging madali, malayo ang distansya at iba ang aming katayuan, buong tapang na sinabi ni Miguel, hindi mahalaga ang distansya o ang ating katayuan, Amalia. Kung tapat ang ating damdamin sa isa't isa, may paraan palagi. Ang kanyang kumpiyansang boses ay nagbigay sa akin ng malaking lakas ng loob, at sa sandaling iyon nagdesisyon din ako. Ayaw kong isuko ang espesyal na koneksyon na ito. Nasimulan na ang huling linggo. Ito ang huling na oras bago kami bumalik ni Miguel sa aming kani-kaniyang bansa. Sinikap naming gugulin ng buang mahalagang oras na iyon ng makasama. Nakikita kami ng maaga tuwing umaga at makasama hanggang gabi. Nilakad namin ang magagandang lugar sa Phuket at bumuangang nga alaala. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahalaga ay ang oras na mas nakilala namin ang isa't isa. Marami ring ikinuwento si Miguel tungkol sa Pilipinas, ang hitsuran ng Metro Manila, ang pamumuhay ng mga Pilipino, at ang kapaligiran kung saan siya lumaki. Lahat ng kwento ay nakakaintriga at bago para sa akin. Sinabi niyang ang Pilipinas daw ay isang bansa na mabilis na nagbabago. Ngunit malaki rin daw ang pagpapahalaga sa tradisyon. Kitang-kita ang kanyang pagmamalaki sa kanyang bayan habang napapaliwanag. At naintindihan ko ang kanyang mga pinahahalagahan at pagkatao na lumaki sa ganoong bansa. Ikinuwento ko rin ang tungkol sa kultura ng Abu Dhabi at ang kapaligiran kung saan ako lumaki. Kung paano ang buhay ng isang prinsesa, at ang nga pag-alala na naramdaman ko sa loob nito. Sinabi kong gusto kong mamuhay ng malaya, ngunit kasabay nito pinahahalagahan ko rin ang responsibilidad na ibinigay sa akin. Sinikap ni Miguel na intindihin ang aking komplikadong sitwasyon at sinabi niyang susuportahan niya ako sa anumang desisyon na aking gagawin. Habang lumilipas ang oras, lalong lumalim ang aming pag-uusap. Nagawa naming pag-usapan ng tapat ang aming mga pangarap, pinahahalagahan, at pananaw sa buhay. At tuwing nangyayari iyon, lalong lumalalim ang aming paunawa at pagmamahal sa isa't isa. Lalo na't kahanga-hanga ang sinseridad ni Miguel. Hindi niya ipinamamalaki o pinalalaki ang kanyang sarili, kundi ipinapakita niya ang tunay niyang pagkatao. Ang kanyang pagiging tapat ay talagang nakakaakit para sa akin. Ang kanyang pagiging humble na nasasabing hindi Russia espesyal, sinisikap lang niyang gawin ang kanyang trabaho ng buong husay, ay lalo pa siyang naging espesyal. Isang gabi, habang pinamamasdan namin ang night view sa isang sikat na viewpoint sa Phuket, napakaganda ng tanawin, ngunit tanging si Miguel lang sa aking tabi ang pinatutunan ko ang pansin. Maraming salamat po, sabi ko. Maraming salamat dahil ginawa ninyong masaya ang pinakamahirap na panahon sa aking buhay. Taos puso akong napapasalamat. Sumagot si Miguel na siya ang dapat mapasalamat, at tila naging mas makahulugan ang kanyang buhay nang makilala niya si Amalia. Sa sandaling iyon, nakatinginan kami. Alam namin ang damdamin ng isa't isa kahit walang salita, may malalim na damdamin na dumadaloy sa pagitan namin. Dumating na ang huling araw. Lumalapit na ang oras na kailangan naming magiwalay sa airport. Kailangan kong sumakay sa flight patungong Dubai, at si Miguel naman sa flight patungong Maynila. Sa biyahe patungo sa airport, halos wala kaming imik. Dahil sa lungkot ng pamamaalam at pagkabahala para sa hinaharap, nang makarating kami sa airport at matapos ang check-in, napaalam kami sa harap ng immigration gate. Talagang masaya ang aming oras, sabi ni Miguel. Sumagot din ako na ganon din ako, at hinding-hindi ko raw ito malilimutan habang buhay. Muli naming kinumpirma ang aming contact information, at nangako kaming patuloy na makokontak sa hinaharap. Siguraduhin ninyong makontak Amalia. Talagang sabi akong malaman kung ano ang ginagawa ninyo, sabi niya. Sumagot ako na gusto ko ring malaman kung ano ang kanyang pamumuhay sa Pilipinas. Nang magyakapan kami sa huling pagkakataon, gusto ko talagang umiyak, ngunit pinigilan ko, dahil may paniniwala ako na hindi pa ito ang katapusan. Sa loob ng eroplano habang nakatingin ako sa labas ng bintana, binalikan ko ang nakaraang buwan. Nasimula ito sa isang kakilakilabot na insidente ang padukot, ngunit sa huli, ito ay naging oras kung saan nakilala ko ang pinakamahalagang tao sa aking buhay. Sa pagkakilala kay Miguel, isang espesyal na tao, nalaman ko kung ano ang tunay na pag-ibig. Isang relasyon kung saan kami ay nagmamahalan, nagpoprotekta sa isa't isa, at nagiging natural sa aming sarili kapag magkasama. Lubos akong napapasalamat na naranasan ko ang ganong pag-ibig. Nang makarating ako sa Abu Dhabi, araw-araw pa rin kaming nakokontak. Hindi ito madali dahil sa time difference, ngunit ibinahagi namin ang aming pang-araw-araw na buhay at nilalapit ang distansya ng aming puso. Ikinuwento ni Miguel ang tungkol sa kanyang trabaho sa Pilipinas,
At ikinuwento ko naman ang tungkol sa aking magabagong tungkulin bilang isang prinsesa. Pakiramdam namin, bahagi kami ng buhay ng isa't isa kahit makalayo kami. Ilang buwan ang lumipas, at lalong naging matatak ang aming damdamin. May mga praktikal na balakid tulad ng distansya, pagkakaiba sa kultura, at makaibang katayuan, ngunit hindi na bago ang aming sinseridad sa isa-isa. Makikita rin tayo muli balang araw, palaging sinasabi ni Miguel. At naniniwala ako sa kanyang sinasabi, hanggang ngayon makaiba pa rin ang lugar kung saan kami nabubuhay. Ngunit ang aming nga puso ay palaging makasama. Araw-araw kaming nakukontak, napapalakas ng loob sa isa-isa, at nabibigay ng ginhawa kapag may problema. Hindi ko pa alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Alam ko rin na maraming praktikal na pagsubok, ngunit isang bagay ang sigurado, ang pag-ibig na ito ay tunay. Sa pagkakilala kay Miguel, napatanto ko na sa harap ng tunay na pag-ibig, walang balakid ang makakahadlang, at ang pagkakilala sa ganoong pag-ibig ay sapat na upang maging masaya ang aking buhay. Ngayon, lalo kaming nakmamahalan. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa atin sa hinaharap ngunit ang pag-ibig na ito ay sigurado, at sapat na iyon upang maging masaya. Ang kuwento ngayon ay hanggang dito na lamang. Ito ay isang kuwento ng isang mapangyarihang pakikita na nagsimula sa pagitan ng buhay at kamatayan, at isang tunay na pag-ibig na lumampas sa hangganan at katayuan. Ang tapang ng isang Pilipino na hindi nag-atubili sa sandaling ng krisis. Ang kanyang kahusayan sa pandaigdigang gawain, at ang tunay na pusong nakmamalasakit sa kapwa. Ito ang napapakita ng tunay na pagmamalaki ng Pilipinas at ng kanyang nga tao na nakakaanti sa puso nga tao sa buong mundo. Sa katunayan, kinikilala pa rin ngayon ng maraming bansa ang mahusay na sistema at pambihirang kakayahan ng Pilipino, ang isang lipunang ligtas at umuunlad, at ang pusong handang tumulong. Ito ang tunay na ipinagmamalaki ng ating Pilipinas. Kung naantig gayo na video na ito, pakipindot ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe at i-activate ang notification bell. Sa hinaharap, magdadala pa kami ng mas maraming nakakaantik na totoong kwento. Maraming salamat.